Bill of Rights of 1987 Philippine Constitution, Section 18 to Section 22. That's we are going to talk about here in RCJ4 TV. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para palagi kitang ma-notify sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po sa inyong lahat mga ma'am at sir. Welcome back to my channel. Today we are going to talk about the last 5 sections of Bill of Rights under 1987 Philippine Constitution. Okay, let's start to Section 18. Section 18. Freedom from involuntary servitude and political detention. Sa seksyon na ito, ipinapaliwanag na ang sinuman ay hindi dapat ikulong dahil lamang sa kanilang paniniwalang politikal. Bawal ding ipilit sa isang tao na magtrabaho ng sapilitan, maliban na lamang kung ito ay parusa sa isang krimeng napatunayang ginawa niya sa ilalim ng batas. Halimbawa, si Mang Gregor ay isang aktivista. Nagsasalita siya laban sa katiwalian ng gobyerno sa kanyang mga post online. Hindi siya nananakit o lumalabag sa batas, pero dahil dito, ipinakulong siya. Anyways, ayon sa ating unang halimbawa, ipapaliwanag natin na mali ang ginawang pagkulong kay Mang Gregor dahil ang kanyang political belief or opinion ay hindi naman basehan para siya ay parusahan. Protektado siya sa ilalim ng seksyon na ito na hindi pwedeng ikulong ang isang tao dahil lang sa paniniwalang pang-politikal. Okay, pangalawang halimbawa. Si Tanggol ay pinilit magtrabaho ng walang bayad bilang kasambahay kahit ayaw niya at wala naman siyang ginagawang masama para pagtrabahuhin siya ng walang anumang bayad. Ayon sa batas, mali ito dahil si Tanggol ay biktima ng tinatawag na involuntary servitude o sapilitan na pagpapatrabaho sa isang tao. Anyways, ayon din sa Section 18, bawal ito maliban na lang kung siya ay nahatulan na sa isang krimen. Pero kung wala naman siyang ginawang masama, ang pilitin siyang magtrabaho ng against sa kanyang kagustuhan ay mananatiling labag sa batas. Next is Section 19, Prohibition on Cruel Punishment. Sa seksyon na ito nakasaad ang pagbabawal sa pagpaparusa ng malupit at hindi makatao o anumang nakakasira sa dangal ng isang tao. Hindi rin pinapayagan ang pag-torture, paggamit ng dahas, pananakot, o sapilitan na pagpapaamin o pagpapakumpisal sa isang tao. Halimbawa, isang suspect ang pinilit na umamin sa isang krimen sa pamamagitan ng pananakit habang iniimbestigahan sa loob ng kulungan. In relation to previous section as we mentioned in our previous and recent episodes, ang anumang makuhang impormasyon sa isang suspect sa pamamagitan ng maling paraan ay hindi maaaring gamitin sa korte bilang ebidensya. Kung di mo pa napapanood ang mga episode na ito ay pwede mong balikan ang mga paliwanag sa section 2 and 3 ng ating mga naunang episode. Iiwanan ko na lang po ang link sa description box ng video natin ngayon. Maraming salamat po. Anyways, ang parusa ay hindi dapat maging daan ng paghihiganti, kundi ng rehabilitasyon at ng hustisya. Ang paggamit ng torture ay nagpapakita ng pag-abuso ng kapangyarihan at paglabag sa karapatang pantao na gaya din ng sinasabi sa Section 1 ng article na ito. Next is Section 20, No Imprisonment for Debt. Dito naman, nakasaad na sinuman ay hindi maaaring ikulong dahil lamang sa hindi pagbabayad ng utang o buwis. Halimbawa, si Tanggol ay nangutang ng 30,000 piso kay Gregor para ipangpa-ospital sa kanyang anak na naaksidente. Nagpirmahan sila sa simpleng kasulatan na babayaran niya ito sa loob ng 2 buwan. At dumating na nga ang takdang araw, ngunit nawalan ng trabaho si Tanggol at hindi nakabayad sa utang. Sinisingil siya ni Gregor pero wala talaga siyang maibigay. Dahil dito, nagsampa si Gregor ng kaso laban kay Tanggol tungkol sa di pagbabayad nito sa utang. Ngayon, ano ang mangyayari? Maaaring kasuhan si Tanggol sa civil court para pilitin siyang bayaran ng utang. Pero hindi siya pwedeng ikulong dahil ang hindi pagbabayad ng utang ay hindi naman maituturing na isang krimen. May karapatan siyang hindi makulong basta't wala siyang intensyon manloko. Anyways, hindi lahat ay may kakayahang pinansyal. Ang batas ay hindi dapat parusahan ang kahirapan, kundi magbigay ng pagkakataon para makabangon ang tao. Ang mga kaso tungkol sa utang ay nabibilang sa mga civil cases
at hindi maituturing na criminal case kung hindi naman intensyon ng isang tao na manloko ng kapwa tungkol sa di pagbabayad ng utang. Next, Section 21, Double Jeopardy. Ang double jeopardy ay isang prinsipyo sa batas na nagsasaad na hindi maaaring litisin o usigin muli ang isang tao sa parehong krimen matapos siyang mapawalang sala o mahatulan na. Layunin nitong protektahan ang isang tao laban sa paulit-ulit na pag-uusig para sa iisang kasalanan na maaaring magdulot ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng Estado. Halimbawa, si Tanggol ay kinasuhan ng pagnanakaw ng cellphone ng kanyang kapitbahay na si David. Dumaan ang kaso sa korte at na-acquit siya o napawalang sala si Tanggol dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit makalipas ang ilang buwan, muling nagsampa si David ng panibagong kaso ng pagnanakaw laban kay Tanggol para sa parehong insidente, para sa cellphone na nawala nung araw na din na yon. Anyways, regarding to the scenario that we read, ay ipinapakita ang halimbawa na ang batas ay nagbibigay katiyakan na ukol sa hustisya. Hindi makatarungan na ang isang tao ay paulit-ulit na ilitis sa parehong krimen, insidente at sakop na lugar, na tila ba'y intensyonal na hinahanapan ng pagkakamali kahit na napatunayang inosente ito. And lastly, Section 22. Bawal ang ex post facto law at Bill of Attainder. Sa seksyon na ito, hindi maaaring gumawa ng batas na magpaparusa sa gawaing legal noong panahong ginawa ito. Ito ang tinatawag na ex post facto law. Sa ilalim din ng seksyon na ito, ipinagbabawal din ang pagpaparusa sa isang tao or grupo nang hindi man lang dumadaan sa paglilitis. Ito naman ang tinatawag na Bill of Attainder. Halimbawa, noong year 2019, si Aling Kifi ay nagbebenta ng sigarilyo sa tapat ng paaralan. Sa panahong iyon, wala pang ordinansa or batas sa kanilang bayan na nagbabawal sa pagbebenta ng sigarilyo malapit sa paaralan. At noong year 2022, naglabas ang lokal na pamahalaan ng bagong ordinansa na nagsasabing ang sino mang mahuhuli na nagbebenta ng sigarilyo sa loob ng 100 metro mula sa paaralan ay magmumulta ng 10,000 piso at posibleng pagkakakulong ng 30 araw. Pagkatapos maipasa ang batas, gustong kasuhan si Aling Kifi ng lokal dahil sa pagbebenta niya ng sigarilyo malapit sa paaralan noong hindi pa nagagawa ang batas sa pagbabawal sa pagtitinda ng sigarilyo malapit sa school. Tanong: bakit ito ay tinawag na ex post facto law? Sagot is dahil wala pa sa batas ang ginawa ni Aling Kifi noong panahong nagbebenta siya ng sigarilyo malapit sa school. Ang batas ay ginawa lang pagpasok pa ng year 2022. Pero gusto siyang parusahan sa mga ginawa niya noon. Pero ang batas ay hindi applicable sa mga nauna niyang pagbebenta ng sigarilyo malapit sa school. Hindi siya pwedeng parusahan sa ilalim ng bagong batas para sa mga aksyon na nagawa na niya bago ito naipasa. Ang mga batas ay dapat lamang umiral mula sa oras ng kanilang pagkakaroon ng bisa. Ang pagparusa sa mga tao pabalik ay hindi makatarungan. Dahil ang lahat ay may karapatang malaman muna ang batas bago ito sundin o labagin. Ito ang tinatawag na Law of Prospectivity. Pangalawang halimbawa, sa ilalim ng Bill of Attainder. Halimbawa, ipinasa ng Kongreso ang isang batas na nagsasabing lahat ng miyembro ng grupong Bantay Kalikasan ay itinuturing na terorista at kailangang ikulong agad kahit walang kaso o paglilitis. Ito ay labag sa batas dahil hindi man lang binibigyang daan ang tinatawag na due process of law. Gaya ng sinabi natin kanina, ang Bill of Attainder ay isang batas na nagpaparusa sa isang tao o grupo ng walang paglilitis sa korte. Ito ay bawal at labag ito sa batas. Anyways, the last 5 section that we discussed about the Bill of Rights under 1987 Philippines Constitution ay mga seksyon na nagbibigay ng mga proteksyon laban sa mga pang-aabuso ng Estado at nagpapalakas sa ating mga karapatang pantao. Pinoprotektahan nito ang kalayaan sa paniniwala, dignidad ng bawat isa, karapatan laban sa pagmamalupit, at pantay na proseso sa ilalim ng batas. Sa isang malayang lipunan, ang bawat mamamayan ay may karapatang igalang at protektahan, anuman ang kanyang kalagayan at katayuan sa buhay. At siguro ay dito na po matatapos ang ating usapan about Philippine Bill of Rights at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.
Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.